hindi ko napahalagaan yung sinasabi ng Diyos. Na hinahanap niya yung katapatan mo. Amen. Una, pagbibigay. Amen. Ganun po lubos na tinitignan ng Diyos ang iyong puso. That's why, kaya nga po, sabi po sa bagong tipan, di ba? Magbigay ka na yan na ayon sa iyong pasya. Sa iyong puso. Maluwag sa iyong puso. Bakit po sinasabi? Kasi sa puso mo nakatingin ng Diyos. Like, share, subscribe. Amen. Sa mga mapagpalang araw po sa lahat. Amen. Take ko po yung opportunity na to para makapagpasalamat din naman sa Diyos. Ako yung gusto nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mabubuting bagay na patuloy niya yung pinagkaloob sa aking buhay. At naman po sa aking katawan na kahit po marami tayong pinagdaraanan sa buhay ay hindi tayo pinugutom ng Diyos. Amen. Nandiyan po lahat ng pagpapala, kanyang pagkalinga, mga solusyon sa problema. Amen. Na lagi po talagang nandiyan ang Diyos para malalay sa kanyang mga lingkod. No? Talaga po ang kabutihan ng Diyos ay patuloy gumagalay sa buhay ng bawat isa. Marami tayong mga natututunan. Una na doon yung matuto, kung paano matuto. Amen. Natututunan natin yung mga bagay sa pamamagitan na pag-aaral na matutunan, natanggapin na ang mundong ito ay laging nagbabago. No? So, sa kabila po nung napakarami pagbabago, ay dahil tayo po lingkod ng Diyos, na-adapt po natin yan dahil binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. At sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng mabubuting bagay na natanggap sa pag-iingat niya sa aking pamilya. Doon po siya sa Diyos, sama kami, ang mga bilog-bilog kami ron. So yun po, talagang tatandugan po kami ron. Lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos kasi wala akong nagkakasakit. Yun po yung lubos na mahalaga. Amen. Mahalaga pa po kaysa kahit sa ano kayamanan dito. No? Kasi kahit gano'n kayaman, kung mayroon ka naman sakit. Amen. Diba? So yun. Napakagaan po ng buhay kapag kasama mo si Kristo. Amen. Amen. At sa araw po ito ay dumako po tayo sa isa na naman gawain kung saan sinisiyasat ng Diyos ang iyong puso. Amen. Isang gawain na kung saan tinitignan ng Diyos kung ano yung priority mo sa puso. Kung ikaw ba ay obedient sa kanyang mga salita. Diba? Alam po natin na ang pagbibigay ay isang mabuting bagay. Itinuturo po ng Biblia na ang pagbibigay po, amen, ay isang mabuting bagay. At alam po natin na ang pagbibigay kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay pinagpala. Amen. Mas mabuti po talaga yung nagbibigay ka kaysa ikaw yung tumatanggap. Dahil alam po natin na kapag ikaw yung tumatanggap, although pinagpala ka pa rin, mas mabuti pa rin po talaga ito yung nagbibigay. Amen. Amen. At sa araw pong ito, alam po natin, nasa aklat po ng Biblia, isa lang po natin, na pagbibigay po ay talagang ipinupush ng Bible. Bakit? Bakit po nangyayari ito? Alam po natin, nasa book ng Genesis pa lang, mayroon ng bigayan. Amen. Di po ba? Sa lumang tipan pa lang, nandun na yun, napakaraming bigayan. Bigayan ng buhay, bigayan ng pananalapi, ng kayamanan, ng karing-arian. Napakarami pong pagbibigay. At hindi po natin yun lilimutin. Bakit? Kasi po, alam po natin na tayo ay spiritual Israelites. At kiniklaim po natin yan, di po ba? So sa buhay po nila noon, di ba, kagaya po ng binasa ni Sister Elizabeth kanina, yung mga pangako ng Diyos, nasa lumang tipan pa rin yan, di po ba? Gusto niyo po bang maranasan yun? So mamalinig po tayo doon. Sa mga salita ng Diyos sa lumang tipan. Amen. Dami pong salita ng Diyos na patuloy pong makapagbabago sa buhay natin na nasa lumang tipan. Hindi po tayo nabubuhay sa mga kinaugalian ng tao o batas ng tao sa lumang tipan, kundi nabubuhay po tayo sa mga salita ng Diyos. Amen. Sa lumang tipan, kung saan pinakita niya kung ano ginawa niya sa ating mga heroes of faith, di ba? Kitang-kita po natin doon kung ano po yung mga ginawa ng Diyos sa ating mga heroes of faith. Ang dami natin mapupulot doon na aral. At isa na nga po yung pagbibigay. So buhay po rin kayo ng tabel, di po ba? Galak na galak ng Diyos. Galak na galak ang Diyos sa pagbibigay nila. Amen? Lumipas sa mga panahon, sa panahon nila Moises, ang dami pong bigayan. Sa panahon nila Abraham, di po ba? Ang dami pong bigayan. Sa aklat ng Leviticus, kung niyo pong mabasahin, may mga panutunan pa yan.
Ang dami pa yan. Talagang mitikuloso ang pagbibigay ng mga panuntunan ng Diyos para sa pagbibigay. Amen. At hanggang malakayan, hanggang sa mula sa simula hanggang dulo, meron pong bigayan. Amen. Amen. Ganun po pinahalagahan ng Diyos yung pagbibigay. Bakit po kaya ginagawa yun ng Diyos? Eh, sabi niya naman po sa Awit chapter 50, kung niyo pong mabasahin na, lahat naman daw po dito sa mundo ay pawang kanya. Amen. Tingnan mo, ikaw, lahat ng nakakita mo, lahat ng bagay sa mundo, ang bundok, ang karagatan, lahat daw po yan, ang kalangitan, ang buong mundo. Amen. Pero bakit kailangan pa ng Diyos gawin, ipagawa sa atin itong pagbibigay ng Diyos? Sa palagay niyo po, bakit po kaya? Bakit niya po ito ginagawa? Kasi, una sa lahat, ano po ba ang umaalipin sa tao? Bakit wala ka rito sa iyong mga gawain? Bakit kulang ang oras mo? Bakit ka pagod? Kumaharap ka sa Panginoon? Bakit ang dami mong ginugugol na oras sa labas kaysa rito sa Panginoon? Bakit po kaya? Kasi yun, alam po natin na ang ating Panginoon ay isang serosong Panginoon. Alam po natin, alam po natin yan. Amen. Amen. At patuloy niyang sinisiyasat ang puso mo kung ano ba talaga ang lubos na mahalaga sa iyo. Mahalaga ba sa iyo ang kanyang mga salita? Mahalaga ba sa iyo ang pagsunod mo sa kanya? O mas mahalaga sa iyo yung sarili mong lakas na tambalan mo, yung sarili mong desisyon, sarili mong kaisipan na ilagak sa labas at gawa ng paraan ang iyong mga pangangailangan at unahin ang iyong mga pangangailangan kaysa sa Diyos. Di po ba? Ganun po yung nagiging routine ng buhay natin. Alam niyo po, namuhay din ako dyan. At yan po yung buhay na po totoo. Nakita ko po yan. And that's why kaya po ako nag-resign. Kasi po, pagod na pagod ako. Pero walang nangyayari sa buhay ko. Hindi ako nakakarating ng mga gawain. Hindi ako nakakarating ng prayer and fasting. Hindi ako nakakarating ng hermeneutics. Nasa labas ako, inuulan, and yet, ang dami ko pa rin problema. Wala pa rin pagpapala, ang dami ko pa rin utang. Dami, sobra. Dami kong pinagdadaanan, nagkapera na ako. Last December, nagkapera ako ng malaki. 1/4 ng pera ko na yun, ay nawala. Amen. So, ganun siya. Ganun yung naging routine ng buhay ko. Hindi ko napahalagahan yung sinasabi ng Diyos na hinahanap niya yung katapatan mo. Amen. Una, pagbibigay. Amen. Ganun po lubos na tinitignan ng Diyos ang iyong puso. That's why, kaya nga po, sabi po sa bagong tipan, di ba? Magbigay ka na yan na ayon sa iyong pasya, sa iyong puso, maluwag sa iyong puso. Bakit po sinasabi? Kasi sa puso mo nakatingin ng Diyos. At ayaw niya na magbibigay ka nang wala kang kasiyahan. Di po ba? Ayaw ng Diyos na nagbibigay ka ng may bigat. Ayaw ng Diyos yan na napipilitan ka lang. Nasundin siya. Ang gusto ng Diyos, makita niya na nagbibigay ka dahil sumusunod ka sa Kanya, dahil mahal ka niya. And doon, sa ganung paraan, kagaya ng mga heroes of faith sa lumang tipan, pagpampalain din po tayo ng Diyos. Amen. Amen. Yan po yung lupa. At ang ating mga ikasampung bahagi, ang buto, ang binhi. Na kapag inilagay po natin yan dyan sa lupa, may aasahan po tayong tutubo. Alam po natin na ang Diyos po magpapatubo, magpapalago, magpapabunga upang sumagana po ang bawat isa sa atin. Amen. At alam po natin na walang imposible sa Diyos. Amen. That's why yung babaeng bao, di ba? Binigay niya 2 kusing. Ibigay siya ng 2 kusing. Kita-kita ng Panginoong Jesus. Kahit na napakaraming mayayaman na nagbigay ng napakaraming nilang kayamanan, doon pa rin siya nalugod sa babaeng bao. Bakit? Binigay niya yung 2 kusing na yun at yung 2 kusing na yun ang buo niyang ikabubuhay. Amen. At kitang-kita ng Diyos ang puso niya. Na talagang nais niya pagpalain siya ng Diyos. Nais niya ibigay yung para sa Diyos. Amen. Tayo. Nag-aanad tayo na isang malamig na panamahal. Dati, sisiksikan tayo dyan para tayong sa Pinas. Pahit pa ako, buti na lang.
So ayun, dati nagsisiksikan tayo diyan sa kabila. Naghangan tayo ng malaki. Alam ko marami sa kapatiran na nagtapat sa pagbibigay. At patuloy tayo na nalangin. At eto, kita ang patotoo na mayroong 4 na kwadradong bahay, palambahan na malaki, Amen. maluwag. Hindi tayo nagsisiksikan. Pwede ka pa mag-camping sa gitna, pwede ka magpagulong-gulong sa stage. Ito, magkakapalit-palit na kami ng mukha. Amen. Nandun yung pagdinig ng Diyos. Amen. Sa katapatan ng bawat Amen. isa. Amen. Kaya naman po ganun natin pinapahalagahan ang pagbibigay. Hindi dahil sa nangangailangan. Ang church na ito ng pera, hindi po. Kaya po, ako po, personally, kaya ko po magtrabaho para sa sarili ko. Kaya ko mamutang kay Sister Ernie. Diba? Buti na lang, kahit na ako. So yan, marami paraan, di ba? Ang dami, kaya po natin lahat magtrabaho para sa sarili natin. Di ba? At ang Diyos, alam po natin, siya po yung nagmamayari ng lahat. Ano yan? So hindi po ganun kahalaga yung pera mo na ibibigay dyan kung ang tingin mo lang sa amin ay mga pera. Hindi po mga pera ang church. Amen. Hindi po mga pera ang church. Kaya po natin ito ginagawa dahil sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Amen. At ang utos ng Diyos ang lubos na mahalaga sa buhay natin. Bakit? Kasi gusto mo pagpalain ka, di ba? Gusto mo pagpalain ka. Sino po dito ang ayaw ng pagpapala? Sino po yung utos ng Diyos? Sa malakay nga po, di po ba? Sinasabi niya, gawin mo to. Kung di ko buksan ng durong ako ng langit, at buo sa iyo, masaganang pagpapala. Amen. Amen. May pinapagawa ng Diyos. Sa bawat pinapagawa ng Diyos, kalakupang pangako. Amen. Alam mo na mabuting bagay ang pagbibigay, magbigay ka kung meron kang ibibigay sa Diyos. Bakit? Ito'y pagpapakita ng respeto mo sa Diyos sa lahat ng pagmamayari niya sa mundong ito. Yun po yun. Kung bakit natin ginagawa yan. Dahil alam po natin na sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. At alam po natin na may pangako ang Diyos sa ating lahat. Amen. Amen. Makapag inuna mo, Matthew 6:32, di ba? Inuna mo yung kaharian ng Diyos. Amen. Lahat ng pagpapala. Andiyan na. Kasunod na. All these things shall be added unto you. Di po ba? So lahat yan, lahat ng mga bagay po, kung bakit po natin ginagawa ang pagbibigay. Sana po naunawaan natin lahat na kung gaano kahalaga ang pagbibigay. Kasi po, hindi lamang to isang uri ng gawa na kung saan pinapakita natin na generous tayo, na tayo pinapakita, hindi po yan. Pinapakita po natin na tayo sumusunod sa utos ng Diyos at asahan po natin na ang pangako po ng Diyos ay dadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun po ang lubos na mahalaga. Hindi po mahalaga kung gano'ng karami yan. Hindi po mahalaga kung libo-libo, daan-daan. Ang mahalaga po, nagbibigay ka sa Diyos na may masayang puso. At alam mo na, kung ano yung inutos ng Diyos sa iyo, yun yung ibinigay mo. Amen. Kaya kung patuloy natin basahin ang Biblia, kayo po ang tumuklas kung gaano po kahalaga ang pagbibigay. Amen. At alam po natin na ang pagbibigay ay mabuti na. Kaya po ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan ko po na magbigay po tayo sa Panginoon. Amen. Sige po. Nakatingin po ang Diyos sa atin. Amen. At alam ko po na lahat po ng ating ginawa sa araw na ito ay ibabalik po sa atin ng Diyos
siksik, liglig at umaapo. Kaya pa nang sinasabi yan sa Luke chapter 6 verse 38 no? Na magbigay kayo at kayo bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig at umaapo pa ang ibabalik sa iyo. Sapagkat ang panukat na ginamit niya sa iba, ang siyang panukat niya nagagamitin sa iyo. Salamat po sa salita ng Diyos. Alam po natin na kung tayo po ay nagtanim, meron po tayong maanin. At inaayayaan po ang bawat isa sa atin na tayo po yung buhat pumikit. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Hindi ng Diyos, manalangin ka na. Pagpulito po namin ng Diyos, pinapupurihan sa salamaran ng Diyos. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang ipinagkala po sa buhay mo sa kalakasan, sa kapayapaan ng Diyos, sa mga panadali mo ng Diyos, sa pagpapalang ito na ibinalik po namin sa Diyos. Sa aming pumamili ito, Panginoon, dalangin namin ang Panginoon na ibalik mo po ito sa aming mga kapatid na sisipiligad ng maapaw po sa kanila ng Panginoon. Magamit nawa ito ng tama at wasto sa iyong mahal-mahal. Ito po may taas sa mga mga bagay sa mga maraming salamat po Panginoon. Muli sa iyong mga kapurihan. Salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Welcome po mga